Ang sabi ni Jane Den Benels, pag manalo sila, magtago ka na. Kasi isa ka din ang makikita sa ilog na nakalutang na. Wow! So, ibig sabihin yan, girl, proud na proud ka na bumoto sa mga politiko na nagpapatsugi. So, proud na proud ka talaga, pinagmamalaki mo pa talaga na kapag nanalo yung iyong mga binoto na mga politiko, na mga Didi Shit o mga Duterte, ay matutsugi, lulutang sa ilog yung katawan ng mga tao na sa kanila ay hindi sumusuporta. So, proud talaga kayo na ganyan ang inyong mga poon, ang inyong mga iniidolo, yung inyong mga iboboto. Di ba dapat mag-isip kayo? Alam nyo na pala na ang inyong mga iboboto ay nagpapaganon. Alam nyo pala, pero iboboto nyo pa. Kasi sabi mo, pag nanalo sila, magtago ka na. Kasi isa ka din ang makikita sa ilog na nakalutang na. So, ibig sabihin kasi niyan, aminado kayo. Kayong mga supporters nila, aminado kayo ng inyong mga idolo ay nagpapaganon ng tao. So, alam niyo pala, aminado kayo na nagpapatsugi sila ng tao. Pero heto kayo, nagkakandara pa kayo sa pagtatanggol sa kanila kahit na masama na ang ginagawa. Girl, nasaan yung Christian values na tinuro sa'yo ng mga magulang mo nung bata ka pa? Nasaan yung natutunan mo sa mga religion subjects na natututunan natin sa school nung nag-aaral tayo? Girl, ibig sabihin, baliwala na sa'yo yung mga natutunan mo, yung nagbabasa ka ba ng Bible? Or hindi rin? Or siguro naman nagsisimba ka rin. Malamang nakapagsimba ka na. Alam mo, girl, yung sinabi mo na yan, reflection yan ng iyong values. Reflection yan kung ano yung mga values mo. Alam mo, sa sinasabi mo na yan, ano kaya yung ibig sabihin, baliwala sa'yo ang moralidad. Ibig sabihin, baliwala sa'yo yung tama, yung paggawa ng mabuti sa kapwa, yung paggawa ng tama sa kapwa. Kasi okay lang sa'yo, alam na alam mo na kapag nanalo yung mga puon, yung mga tao na hindi sa kanila sumuporta, at yung mga tao na tumuligsa sa kanila ay makikita sa ilog na nakalutang. Wow, girl! Nasaan ang iyong values? Magbasa ka nga ng Biblia para kahit paano malaman mong katotohanan, girl. O kaya, try mo kaya magsimba para maliwanagan naman ang iyong isipan. Kasi kitang-kita pag manalo sila, magtago ka na. Kasi isa ka din ang makikita sa ilog na nakalutang. Isa lang ang dyan malinaw. Alam na alam mo na yung mga sinusuportahan mo ay mga killer. Nagpapatsugi. So girl, alam na alam mo. Pero okay lang sa'yo. Nasaan ang moralidad mo, girl? Alam mo yung sabi sa Bible? Huwag kang papatay. Sabi yan sa Bible. Nakalagay yan sa 10 utos ng Diyos.
Huwag kang patay. Ang buhay natin ay bigay ng Diyos. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang pwedeng bumawi nito. Wala ni isang tao ang may karapatan na bawiin ang isang buhay. Wala ni isang tao. Girl, alam mo, naawa ako sa'yo. Nakakaawa ka. Kasi nang dahil sa idol mo, nawala ang iyong values. Nang dahil sa idol mo, kinalimutan mo ang mga salita ng Diyos, yung mga turo ng Diyos sa atin. Nang dahil lang sa idol mo, in-embrace mo na ang pagiging masama. Ang pagiging masamang tao. Nakakaawa ka. Alam mo, kung yung idolo mo ay nagiging bad influence sa'yo, palitan mo yan. Ibig sabihin, hindi yan nakakabuti sa kaluluwa mo, sa spirito mo, sa pagkatao mo. Kung yung iniidolo mo na yan, sinisira at winawasak ang iyong Christian values, yung iyong mga prinsipyo sa buhay na magaganda dati, kung winawasak ng idolo mo, yung mga magaganda mong mga natutunan nung kabataan ka, girl, palitan mo na yan. Magbago ka na ng sinusuportahan. Kasi ibig sabihin lang yan, hindi siya nakakabuti sa'yo. Kasi brainwash niya ang utak mo. Na-brainwash na niya ang utak mo na okay lang ang magpatsugi. Kitang-kita Hindi mo pwedeng i-deny. Kitang-kita sa iyong comment. Nakakaawa ka, girl, no? Alam mo, more on awa ang nararamdaman ko sa'yo. Naaawa ako sa'yo, girl, kasi nawala na yung values. Nawala na yung pagpapahalaga mo sa buhay ng tao. Nang dahil lang sa pagpa-follow mo sa mga maling tao. Mga politiko na nakakapag-impluwensya sa'yo sa masama. Mga politiko yung sinusuportahan mo na magdadala sa'yo sa impyerno. Naawa ko sa'yo, girl. Sa totoo lang, nakakaawa ka. No? So, advice ko lang sa'yo, palitan mo na ang iyong sinusuportahan dahil hindi sila nakakabuti sa'yo. Suportahan mo na lang yung maka-Diyos, makatao, yung may paggalang sa human rights, yung hindi nagmumura, hindi bastos, gumagawa, puro gawa, kaunti ang salita, mas maraming gawa. Yun ang suportahan mo. Hindi yung ganyan, palamura, puro yabang, pero kaunti lang ang nagagawa. Mas maraming yabang, mas maraming mura. Palitan mo na yan, girl. Hindi siya nakakabuti sa'yo. Palitan mo na yan. Yun lang advice ko sa'yo para ma-save ang iyong kaluluwa sa tiyak na kapahamakan. Admin Rich, komentarista. Advice lang.